Kumusta? Naisip mo na ba minsan yung parang ang ganda-ganda ng idea mo or ng plano mo, ng mensahe, yung buto kumbaga. Pero parang hindi tumutubo. O kung tumubo man, parang hindi namumunga sa paraang inaasahan mo. Para bang naghasik ka sa lupang tuyong-tuyo, yung bitak-bitak na. Nakaka-frustrate, diba? Ngayon, eto mismo yung sisiyasatin natin. Tatalakayin natin kung gaano kahalaga na maintindihan muna natin yung lupa. Ibig sabihin, yung kultura, kasaysayan, mga paniniwala, yung buong konteksto ng isang komunidad o kahit ng isang tao bago tayo magpunla ng kahit ano. Gamit natin yung mga material na binigay mo, lalo na yung excerpts mula sa isang pagsusuri, yung Understanding the Soil. Titignan natin yung mga analohiya, pati yung galing sa Biblia tulad ng talinghaga ng mga hasik. Tapos ikokonekta natin sa mga prinsipyo ng cultural at ethnographic research. Ang misyon natin, alamin bakit ba super critical na kilalanin yung lupa at paano ba ito magagawa ng may respeto at epektibo para yung effort natin di lang basta umabot, kundi mag-ugat talaga, mamunga. Okay, simulan na natin to. So, ano ba ang nangyayari kapag, alam mo yon, tira lang tayo ng tira, tanim lang ng tanim, nang hindi mo na tinitingnan yung lupa? Ayun. Madalas kasi, ang sisit natin agad nasa mensahe o baka sa strategy. Mahina yung buto, inga. Pero based dito sa sources, mas madalas daw ang dahilan ng failure ay yung hindi pagkakaintindi dun sa lupa sa kultura. Sinasabi nga dito, yung kultura hindi yan neutral May dalayang bigat, mga kwento ng daang taon, mga sugat ng nakaraan na hindi pahilom, mga tradisyon, pati yung mga ritmo ng buhay, yung mga unspoken values, alam mo yun? Yun lahat yung humuhubog kung paano tatanggapin o tatanggihan ng isang community yung dala natin. So hindi lang basta good intentions or magandang produkto. Kailangan talaga i-consider yung pinanggalingan at kasalukuyang kalagayan ng pagtataniman. Eksakto. At lalo na ngayon, sa panahon natin, globalization, migration, ang bilis ng technology, mas diverse at complex na ang mga communities. Hindi na talaga pwede yung dating one size fits all. Yung parang template lang na gagamitin kahit saan. Oo, yung pagpilit nun, hindi lang yan miscommunication or kawalan ng tiwala ang resulta. Ang masakit pa, sayang yung resources, sayang yung effort, sayang yung oras. At dito napapasok yung binanggit mong analohiya mula sa Biblia. Napaka-powerful daw nito. Yung talinghaga ng mga sik sa Mateo 13. Karaniwang kasing turo niyan, di ba, tungkol lang sa puso ng tao. Paano tinatanggap ng isang tao yung ebanghelyo? Tama, yun yung common understanding. Pero yung nilalatag ng materials mo, mas malawak. Ang ganda nga kasi parang binibigyan tayo ng bagong lente para tingnan tong pamilyar na talinghaga. Hindi lang pala puso ng individual. Pwede rin pala itong maging parang mapa ng buong cultural terrain ng mga komunidad. Pinapakita kung bakit yung iisang binhi, pwedeng magkaiba-iba ng resulta depende sa lupa. Wow, fascinating yan. So paano yun? Yung apat na lupa, daan, batuhan, dawagan, matabang lupa, paano sila nagiging representasyon ng kultura? Okay, sige. Halimbawa yung daan. Yung path na matigas, na kasi laging natatapakan, walang makapasok na binhi, pwede raw itong kumatawan sa mga community na tumigas na. Siguro dahil sa paulit-ulit na disappointment o naabuso dati, o baka naranasan yung maling paggamit ng relihiyon, na nag-iwan ng hinala, ng cynicism, yung parang closed na sila. Makes sense. Yung parang defense mechanism na nila yon. Narinig na namin yan dati, vibe. Ganun nga. Tapos yung batuhan or rocky ground, may lupa sa ibabaw pero manipis lang, tapos bato na sa ilalim. Mabilis daw tumubo pero mabilis ding mamatay pag uminit. Walang ugat. Pwede itong mag-reflect sa mga kultura na parang ang bilis mag-adapt ng bago, excited sa simula, pero mababaw lang. Yung trendy lang. Yung hirap, yung challenges, hindi makatagal. Parang ningas kugon. Okay. Tapos yung pangatlo, yung dawagan o thorny ground. Ito naman, may potential sana yung lupa, mataba. Kaso, puno ng dawag, mga damo.
na sumasakal dun sa halaman. Pwedeng representation ito ng mga lugar o kultura na may resources, may kakayahan, pero ang daming kompetensya, ang daming ibang priorities na humahatak yaman, ambisyon, mga cultural idols ngayon, mga distractions. May growth pero hindi full. Hindi sagana yung bunga kasi nasasakal. At siyempre, yung goal, yung matabang lupa o good soil. Oo, yun yung ideal. Mga community na bukas, handa, may lalim, kayang magpatubo ng bunga, 30, 60, 100-fold pa nga, sabi sa talinghaga. Siguro dahil sa history nila o sa spiritual hunger o sa mga naunang magagandang experience na naghanda sa kanila. Ang point lang, hindi pare-pareho yung lupa. Hindi pwedeng isang approach lang. Tapos, ang pinaka-ultimate model daw nito, sabi sa sources, hindi na lang talinghaga kundi yung mismong incarnation, pagkakatawang tao. Paano yun naging modelo? Ito, para sa akin, yung pinaka-core. Juan 1:14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling natin. Pansinin mo yung sequence. Bago pa siya nag-teach ng todo, gumawa ng miracles, nagbigay ng commandments, anong ginawa niya muna? Nanirahan sa piling natin? Eksakto! Pumasok muna siya sa kultura. Nagsalita ng wika nila, Aramaic, lumakad sa mga kalsada nila, kumain kasama nila, nakipagfiesta, nakipagluksa, inunawa niya yung lupa ng humanity by literally living in it. Hindi siya nag-utos from afar. Naging Emmanuel siya, God with us. Yun yung ultimate act ng pag-unawa sa lupa. At dito nagiging grabe, sobrang interesting. Kasi sinasabi din na si Apostol Pablo, ginamit din tong prinsipyong to. Hindi lang siya basta pumunta at nag-preach. Oo, yung sinabi niyang naging lahat ng bagay sa lahat ng tao, 1 Corinto 9:22, hindi lang yung pagiging flexible, resulta yun ng pag-aaral, ng pag-intindi. Inaral niya yung sinagoga ng mga Judiyo, nakipag-debate sa mga philosophers sa marketplace ng mga Griego, ginamit pa yung mga poets nila, yung altar nila. Oo nga, yung sa Areopagus sa Athens, Act 17, sabi sa sources, masterclass daw yun sa cultural discernment. Ginamit niya yung altar nila sa di kilalang Diyos as a starting point. Nag-quote pa ng mga makata nila. Hindi niya binash agad yung kultura. Naghanap siya ng common ground. Tama. At dyan na natin ngayon makukonekta yung mas systematic way para gawin to ngayon, yung tinatawag na ethnographic research. Pero linawin natin hindi ito yung parang academic research lang na collect data, write report, tapos na. Hindi, pang thesis lang. Hindi lang. Ang ethnography dito, ang focus ay immersion. Immersion, yung parang paglubog mo talaga, padbabad. Oo, tunay na pakikisalamuha, pakikinig ng malalim hindi lang sa words, pati sa nonverbals, sa silences, at yung effort na tingnan yung mundo from their perspective. Parang sinusuot mo muna yung sapatos nila, yung salamin nila, para maintindihan mo kung bakit ganun yung nakikita nila. Hindi ka spy, learner ka. Okay. Kasama dito yung pagtatanong ng tamang tanong, hindi yung tanong na gusto natin masagot, kundi yung makabuluhan para sa kanila. Tapos yung pag-map out hindi lang ng lugar, kundi ng social landscape. Saan ba sila tumatambay? Saan yung mahalagang usapan? Anong sinasabi ng mga simpleng celebration nila? At sino yung mga key people? Yung may informal influence, hindi lang yung mga official. Groundwork talaga to, hindi pwedeng nasa office ka lang. At kasama niyan, laging nababanggit yung cultural humility. Ang dali sabihin yan, pero sa totoo lang, lalo na kung may target ka. 'Di ba ang hirap isang tabi ng pagiging expert? Paano maging learner? Totoo, malaking challenge yan. Kasi yung cultural humility, hindi lang yung pagiging nice, active posture yan Pag-amin na, okay, hindi ko alam lahat, na limitado yung view ko, kailangan ng constant self-reflection. Ano ba yung dala kong baggage? Yung mga assumptions ko? Oo, ano yung mga biases ko na di ko napapansin? Handa ba kong matuto? Handa ba kong magbago ng isip? O umamin na, ay mali pala yung akala ko. Proseso yan, hindi one-time thing. Tapos, kasabay daw niyan, iwasan yung ethnocentrism. Yung
Yung parang standard natin yung tama. Oo, yung tendency na i-judge yung ibang kultura based sa sarili nating standards, na parang tayo yung normal, sila yung weird or mali. Delikado yan. Sobra, isa yan sa pinakamalaking barrier sa totoong understanding. Kailangan nating i-recognize na bawat kultura may sariling logic yan eh. May sariling system of meaning. May sariling ganda. Sabi nga sa source, ang pag-unawa sa lupa, hindi lang strategy. Act of respect yan. Pagpagalang sa kwento nila, sa dignidad nila, pagkilala na baka nga may ginagawa na ang Diyos doon bago pa tayo dumating sa mga paraang di natin naihisip. Grabe pala, no? Ang lalim. At parang lahat to, ethnography, cultural humility, pag-iwas sa ethnocentrism, bumabalik sa iisang skill, pakikinig. Definitely. Binanggit pa nga yung James 1.19, be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Yung totoong pakikinig, hindi yan passive lang eh. Active discipline yan, spiritual at practical. Buong atensyon. Hindi lang sa sinasabi, pati sa hindi sinasabi. Sa tono, sa body language, sa emosyon. Pakikinig para umunawa, hindi para sumagot agad. Okay, so gawin nating mas practical para sa mga nakikinig. Paano sisimulan tong proseso ng pagbabasa ng lupa? May mga guide ba? Yung sources? Hindi naman checklist, pero parang direksyon. Meron. Hindi nga formula, pero mga prinsipyo. Una raw at pinaka-basic, panalangin at paghanda. Bago ka pa lumusong, spiritual prep muna. Hingi ng guidance, wisdom, humble heart. Linawin mo yung purpose mo, bakit mo to ginagawa, at super importante, get proper permission. Kausapin yung community leaders, yung gatekeepers, respeto yan sa simula pa lang. Okay, nag-prepare na, nagpaalam na. Anong next? Yung immersion na. Oo, yun na. Immersion at observation. Ito na yung literal na pagpunta doon. Makisalamuha. Hindi pwedeng nakabase ka lang sa malayo. Pumunta ka kung nasaan sila. Attend ka ng mga gathering, fiesta, kasal, lamay, palengke, church service, kahit simpleng tambay sa kanto. So dapat present ka talaga. Present ka. Tapos, observe. Pansinin mo yung social rhythms na tinatawag. Yung takbo ng buhay, mga tunog, amoy, paano sila kumilos in public, paano bumate, paano magpakita ng respect. Mag-take notes ka raw, pero discreetly lang, para maalala mo at ma-process mo yung nakikita mo. Pero di sapat yung observe lang, no? Kailangan ng interaction. Dito papasok yung relationship building. Yung interviews. Eksakto. Susunod yung pagbuo ng relasyon at panayam. Hindi ka lang observer, participant ka rin dapat, somehow. Build genuine relationships. Hanap ka ng cultural brokers o key informants. Sila yung insiders na mapagkakatiwalaan mo na tutulong sa yung intindihin yung mga bagay-bagay. Parang mga guide mo sa loob. Parang ganon. Tapos, kwentuhan muna. Informal chats, active listening talaga. Pag may trust na, pwede ka nang mag-conduct ng mas structured na interviews, yung semi-structured. Maganda yung mga sample questions dito. Pwede mo bang ikwento yung isang story na alam ng lahat ng bata dito? O ano yung pinaka-importanting celebration dito at bakit? Ang goal, makinig sa kwento, hindi lang kumuha ng data. Tapos, nakakolekta ka na ng maraming kwento, observations. Ano nang gagawin mo dyan? Baka ma-overwhelm ka. Dito na yung pagsusuri at interpretasyon. Pag-aralan mo lahat yun, notes, stories, observations, hanap mo yung mga patterns, yung mga themes na paulit-ulit lumalabas. Ano yung mga core values? Ano yung mga unspoken rules? Ano yung mga tensions or conflicts na nasense mo? Pero dito, ingat na ingat dapat sa sariling bias. Madaling mag-impose ng sariling interpretation. Yung parang, alam ko na yan, parang yung sa amin. Oo, kaya importante yung self-reflection. Tanungin mo sarili mo, interpretasyon ko lang ba to? O ito ba talaga yung meaning para sa kanila? Pwede mo ring i-check yung interpretasyon mo sa mga cultural brokers. Tama ba yung pagkakaintindi ko na? Okay, gets. Tapos may panghuli pa yung pagmamapa or mapping. Ano to? Geography ba to? Hindi lang geography. Ito yung pag-identify ng social structures at power dynamics. Sino ba talaga yung mga tinitingala? Yung mga influencers. Hindi lang yung formal leaders
pati yung mga respected elders, yung mga leader ng mga asosyasyon, sikat na artist, guro, o kahit yung may-ari ng paboritong kainan. Yung mga totoong nagpapatakbo ng usapan. Oo. Tapos, saan yung mga importanteng community spaces? Saan sila natural na nagkikita-kita, nag-uusap, nagse-celebrate? Palengke ba? Simbahan? Plaza? Basketball court? Barbershop? Tabi ng ilog? At ano-ano yung mga rituals o festivals na big deal sa kanila? Itong mapping na to tutulong sa iyo makita yung buong ecosystem ng kultura, yung mga ugat, yung mga daluyan ng buhay. Wow, ang dami nating na-unpack. So kung ibuod natin tong malalimang usapan na to, ano yung pinaka-takeaway para sa listener natin? Tingin ko malinaw na malinaw galing sa sources mo. Yung susi sa effective na communication, leadership, mission, o anumang engagement lalo na sa diverse cultures, hindi lang yung nakasalalay sa ganda o power ng buto o mensahe natin. Kasing halaga nun at baka mas critical pa nga yung kakayahan nating intindihin, galangin at alagaan yung lupa, yung specific context, kultura, kasaysayan, kung saan natin gustong magtanim. At hindi lang pala to tungkol sa pagiging mas epektibo, no? May mas malalim pa. Meron. Higit pa sa pagiging strategic, yung pag-unawa sa lupa based sa diwa ng sources ay isang form of love and respect. Pagkilala yan sa sagradong kwento, sa dignidad, sa humanity ng bawat community, ng bawat tao, na may sarili silang pinagdaanan, pangarap, takot na humubog sa kanila. At parang pagsunod na rin yan sa example ni God mismo sa pakikipag-ugnayan niya sa atin. Hindi lang utos from above, kundi mapagkumbabang pagpasok sa realidad natin. Emmanuel, God with us. Ang ganda nun. At siguro, iiwan natin yung listener natin ng isang tanong for reflection, hango dun sa idea ng cultural humility. Higit pa sa goal mong maintindihan yung lupa para mas maging effective ka sa ginagawa mo, paano ka naman personal na binabago ng mismong proseso ng pakikinig at pag-unawa sa iba? Paano nahuhubog yung sarili mong pananaw, yung character mo, yung leadership mo, o kahit yung faith mo kapag pinipili mong pumasok sa mundo ng iba nang may tunay na humility, desire to learn at bukas na puso?